kung ayaw nila kayong gamutin, sarili nyo ang inyong gamutin. Sa mga tinalikdan, tinalikuran, pinabayaan, tiniis, siniwan, kung kinalimutan nila kayo, huwag niyong kakalimutan ang sarili niyo. Lalo pat sa wari niyo, hindi niyo deserve ang lahat ng ito. Tama po na mahirap makalimutan ang mga dapat tandaan, pero mas mahirap tandaan ang mga dapat ng kalimutan. Hindi naman po nasayang yung mga ginawa at ibinigay ninyo kasi hindi kayo ang nagsayang. So hindi kayo ang magdadala niyan. Besides, hindi man ito nakita at naaalala ng mga taong binigyan ninyo at ginawa ninyo ng mabuti. Ito naman ay nakikita at naaalala ng Diyos na siyang gaganti sa inyo at gaganti rin para sa inyo. Inis na inis ako nitong mga nagdaang araw. Hindi sa kung ano, hindi sa kung sino, kundi mismo sa sarili ko. Kasi naman, birthday ng dalawa sa mga mahalagang tao sa buhay ko, nakalimutan ko. Yung una, yung birthday ng kaibigan kong buhay pa. Kung bakit buhay pa? Kasi yung pangalawa, patay na. So doon muna tayo doon sa buhay pa. Yung birthday niya, nakalimutan ko eh. Ganito pa nangyari. Akala ko birthday niya, Martes. Kaya Lunes ng gabi, nag-alarm clock pa ako para magising ako bago mag-alas 12 para 12:01 ng umaga ng Martes. Mabadi ko, matutuwa ito. Ako ang unang-unang mag-greet dito. Ginreet ko, di nag-reply. Nakalipas ang ilang oras, hapon na nang mag-reply. At ang reply ay ganito, kahit po hindi ko birthday ngayon, maraming salamat po sa inyo. So mukha namang hindi ko napasaya, nabuisit ko pa. Eto matindi, bumawi pa ako para i-redeem yung sarili ko. Kasi sabi ko, reply ko talaga, may nerve ha? Oo nga, mas certain ako bukas ang birthday mo, Miyerkules. Nag-reply, Saint Dominic po. Hindi pala Martes, lalong hindi Miyerkules, nung Lunes pala. Hiyang-iya ako. Inis na inis din naman ako hanggang ayon sa sarili ko. Isa naman, bukas ang kaarawan sa patay na siya. Naplano ko kasi hindi ako makakauwi bukas. Dami ng schedule. Martes nga ako pupunta pag uwi ko. Dahil na late na ako sa pag-uwi ko, sabi ko kinabukasan na lang Miyerkules. Ayun, nakalimutan ko din. So talagang inis na inis ako, buwisit na buwisit ako, lungkot na lungkot ako, disappointed na disappointed ako. Pero naisip ko, ano naman kaya ang nararamdaman ng nakalimutan ko? Kasi minsan, nafo-focus lang tayo doon, di ba? Kapag tayong nakalimot, nainis ka, nabubuisit ka, nadidisappoint ka, nalulungkot ka. Paano yung nakalimutan mo? Hindi kaya mas nainis, mas nabubuisit, mas nalulungkot, mas nadidisappoint? And here are, para sa akin, two basic things. Kung bakit mas masakit kaysa nakalimot, para sa nakalimutan, yung siya ay makalimutan. Una, kasi alam niyang alam mo eh. Kita mo, kilala mo, naranasan mo, tapos nakalimutan mo. Kasi kung hindi mo alam, hindi mo naman makakalimutan, hindi mo nga alam eh. Halimbawa, yung iba sa inyo dito na kita ko lang, kilala ko lang sa mukha. Salamat sa patuloy niyong pagpunta, pero hindi pa tayo personal o malalim na magkakakilala. May birthday kayo, di ba? Di nga. O, di ba may birthday kayo? Pero kung nakalipas, kamakailan yung birthday niyo, pwede niyo ba sabihin sa akin, Father, birthday ko, hindi mo ko binati, nakalimutan mo. Hindi ko nga alam. Paano ko makakalimutan? Adik lang. So yun ang masakit sa nakalimutan. Kasi alam mo eh. Lalong-lalo na kung hindi iba sa iyo yung tao. Lalong-lalo na kung close kayo. Tapos, nakalimutan. Kaya nga sa Ingles, meron tayong expression na, how can I forget that? How can you forget that? Asawa mo yun, anak mo yun, kapatid mo yun, best friend mo yun, mahal mo yun. Nakalimutan mo? Oh no! Ang isa pang dahilan kung bakit masakit para sa nakalimutan, if they think or if they thought you did not do something
to remember them, to remember the things about them. Yung bang hindi ka nag-exert ng effort para maalala sila o yung mga ginawa nila. Halimbawa po, yung kaibigan ko na buhay pa, na yung birthday ay nakalimutan ko nga po. Last year nakalimutan ko na eh. Nag-exert naman ako ng effort para matiyak kung kailan talaga yung birthday niya. But I think it wasn't enough. Kaya nagkamali uli ako. Doon naman sa kaibigan ko na, patay na. Bago ko umalis ng bahay, ang sabi sa akin, nung kasama ko, baka may nakalimutan ka. Sabi sa akin ng nanay ko, baka may nakalimutan kang gawin. Isipin mo, anak. And immediately I said, wala na. Ako'y alis na. So ako'y umalis na. Meron pa pala. Sapagkat kinakailangan kong pumunta ng sementeryo pa nga pala. Nakakainis ito kasi, halimbawa, kayo, pag nawala yung cellphone ninyo, katulad ko, nawala minsan, yung na-misplace mo, hindi yung nanakaw, iba yung nanakaw. Ang gagawin mo, isipin mo, teka. Halos ihinto mo lahat ng ginagawa mo. Ihinto mo ang mundo mo para, teka, saan ko ba na ibaba yung cellphone na yun? Saan ba? Na para bang hindi ka magpapatuloy sa buhay mo. Sa araw na yun, kapag hindi mo pa nakikita ang yung cellphone, kung ganito tayo sa mga bagay na yan, kung bakit hindi tayo ganito sa mga taong mahalaga para sa ating buhay. Diba? Yan nakakainis eh. That is why para sa kaibigan kong buhay pa, hindi na ako makapag-text sa kanya kasi ako'y hiyang-hiya na. At doon sa kaibigan kong patay na, natakot ako. Baka liwawan ako. O baka kaya mag-text sa akin bigla, dito na, where na you? Patay. Sinabi ko po ito kasi ito yung nilalaman ng ating salmong tugunan eh. Ang sabi sa ating salmong tugunan, hindi nila malilimot ang mga dakilang gawa ng Diyos. Sa Ingles, mas bagay sa ating pinag-uusapan, do not forget the great works of the Lord. Huwag doon natin kakalimutan ang mga dakilang gawa ng Diyos. Na sa ating ebanghelyo ay parang pinapangalawahan, mas pinagtitibay pa ng ating Panginoong Jesus. Kasi dito ay ini-insinuate ng ating gospel reading na huwag natin kakalimutan ang isa sa mga dakilang gawa ng Diyos para sa atin. At yun ay ang patawarin tayo sa marami, mabibigat, at paulit-ulit ang mga pagkakasala natin. It took Him, His life, to grant us mercy and forgiveness. How can we forget that? Hindi natin dapat yan kalimutan. Kasi pag nagkataon at yan ay ating nakalimutan, hindi lamang tayo maiinis, mabubuwisit, madidisappoint, masasadin pagdating ng panahon, kundi lalong-lalo nang mabubuwisit, madidisappoint, masasadin, maiinis ang ating Panginoon. Hindi dahil magagalit siya sa atin, kundi dahil manghihinayang siya ng doble-doble kaysa sa panghinayang natin. Kasi may mga maganda siyang ginawa para sa atin at gagawin para sa atin, pero kinalimutan, binaliwala natin. Masyadong emphasize sa Ebanghelyo yung pagpaparusa nung hari. Dun sa alipin na walang utang na loob na pinatawad niya pero hindi nagpatawad ng iba. Pero sana, wag doon matuon ang inyong pansin. Makita niyo yung detalye na bago niya pinarusahan ito, dinitalye muna niya kahit papaano. Pinatawad kita sa pagkakautang mo. Napakalaki ng pagkakautang mo kumpara sa pagkakautang niya sa... Ba't nagawa mo pa ito? Yung bang hindi naman sa susumbat sa atin ng Panginoon ng lahat, kundi yung maramdaman natin, yung nararamdaman niyang panghihinayang din. Ito yung magandang binigay ko sa iyo. Ito yung magandang ibibigay ko pa sa iyo. Ito yung marami ko pang magandang plano para sa iyo. Pero ano ginawa mo? Kinalimutan mo. I-remind ng Panginoon ang lahat ng iyon. Meron tayong ekspresyon patungkol sa pagkalimot eh. Paalala ang gamot sa nakalilimot. So, kahit pa paano para sa nakalilimot may gamot. Nakalimutan ko. O ngayon, dapat from now on, birthday niya, August 8. O di, gamot na yung pagkalimot ko. Gamot na. Okay. Next time din ako pwedeng magkamali. So, meron palang gamot. Ano naman ang gamot sa nakakalimutan? Sa asawa na pinagpalit ng kabiyak niya, sa anak na pinabayaan ng magulang, sa magulang na tiniis ng anak, sa kapatid na tinalikuran ng kapatid niya, sa minahal na niloko ng minahal niya. Anong gamot para sa mga taong ito na kinalimutan ha? O nakalimutan? And those who did not take time to remember them and all that they did for them. Kasi ang tagal-tagal na, hindi pa rin nagbabago eh. Hindi pa rin na-appreciate yung mga ginawa nila.
So parang kinalimutan na totally talaga. Oh, ano ang gamot natin para dyan? Paano natin mag-agamot yung mga sugatang ganyan na nakalimutan? Mas mahirap yan. Ang payo ko lang sa mga ganyan, kung ayaw nila kayong gamutin, sarili nyo ang inyong gamutin. Sa mga tinalikdan, tinalikuran, pinabayaan, tiniis, siniwan, kung kinalimutan nila kayo, huwag niyong kakalimutan ang sarili niyo. Lalo pat sawa rin niyo, hindi niyo deserve ang lahat ng ito. Tama po na mahirap makalimutan ang mga dapat tandaan, pero mas mahirap tandaan ang mga dapat ng kalimutan. Hindi ko naman po sinasabing kalimutan nyo sila, ha? Depende po sa sitwasyon ninyo. Papaano kung anak nyo ito? Papaano kung magulang mo ito? Papaano kung asawa? Papaano kung pamilya mo ito? Hindi mo po pwedeng tuluyang kalimutan. Ang sinasabi kong kalimutan ay yung mga ginawa nito, yung paglimot na ginawa sa iyo. Kasi in the first place, hindi naman po nasayang yung mga ginawa at ibinigay ninyo. Kasi hindi kayo ang nagsayang. So, hindi kayo ang magdadala niyan. Besides, hindi man ito nakita at naaalala ng mga taong binigyan ninyo at ginawa ninyo ng mabuti. Ito naman ay nakikita at naaalala ng Diyos na siyang gaganti sa inyo at gaganti rin para sa inyo. Yes! Sa papaanong paraan, Kanya gagantihan, hindi lang dito sa lupa, kundi pati na sa buhay na wala hanggan. Sa papaanong paraan siya gaganti para sa iyo, siyang magpapaalala nito sa kanila. Yes, saan man sila maparoon, sino man ang kanilang makasama, ano man ang maging mga achievements nila, ano man ang maging mga karanasan nila, ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan upang sabihin sa kanila na minsan may tao sa buhay mo na naging totoo sa iyo, nag-offer at nagbigay sa iyo ng totoong pamilya, pagmamahal, pakikisama, pero sinayang mo. Tandaan po natin mga kapatid, ha? Yung sinasabi sa ating salmong tugunan na mga dakilang gawa ng Diyos, hindi lamang ito yung mga, halimbawa, pinatawad niya o namatay siya para sa sandaigdigan. Hindi lamang ito yung pagkalikha ng Diyos sa sangkalupaan, sangkalangitan. Hindi lang yan. Hindi lang ito yung milagrong pagkagaling mo sa karamdaman. Hindi lamang ito yung himalang pagkaligtas mo sa siguradong kapahamakan. Hindi lang yan. Pag sinabing mga dakilang gawa ng Diyos, kasama dito yung pagiging mabuting asawa mo, pagiging mabuting magulang mo, pagiging mabuting anak mo, pagiging mabuting kapatid mo, pagiging mabuting tao mo sa tao. Kasama mo ang Panginoon na gumawa nito. Sapagkat in the first place, hindi tayo makakagawa ng mabuti kung walang tulong mula sa itaas. Tandaan natin yan. So ano man ang ating mga ginagawang kabutihan, tandaan mo, makapangyarihan yan at hindi po pwedeng makalimutan yan. Ito sana hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, lalo-lalo na para sa mga taong nagsisikap, magbigay, mag-provide ng mabuti para sa iba, pero parang hindi ito nakikita at hindi ito binibigyan ng halaga. May Diyos nakakakita at nagbibigay ng halaga. Maniwala ka.